mag-invest tayo sa first 1,000 days. Kasi hindi lang siya basta pagbibili ng nutrition sa ating mga anak, kundi investment po ito. Diba? Sa mga negosyo, gusto natin mag-invest kasi nag-expect tayo ng outcome, diba? Nag-expect tayo ng outcome. So, yung pagbibigay natin ng first 1,000 days, hindi po yun nag-end after 1,000 days. Investment po yun na makakatulong po sa ating mga anak during his entire life. No? Kaya importante po na tayo po ay mag-invest sa first 1,000 days. So, kung mapapansin nyo, ito po yung logo natin. Magsistart siya mula sa pagbubuntis hanggang sa pagpapasuso, pagpapakain, hanggang sa 2 years old po yung ating mga anak. So ano po ba ang mga unang dapat natin tandaan sa first 1,000 days? So ang healthy mommy ay katumbas ng isang laking 1,000 days na weekly. So para makapagbigay tayo ng best para sa 1,000 days ni Lady, unahin po muna natin syempre mga mami yung sarili po natin, no? Kasi syempre kailangan maganda po yung ating nutrition bilang isang ina para yung maibibigay po natin sa ating anak is maganda din po. So, para po sa mga mami, i-encourage natin uminom ng 10 hanggang 12 baso ng tubig araw-araw. Patuloy na pag-inom po ng mga vitamins na may iron at folic acid. No? And kapag nagbubuntis, may buntis po ba? Lahat mga nanganak na po. Oo. Magbubuntis pa lang. So, sana itong mga karagdagang kaalaman natin, mag-share natin sa ating mga kaibigan, kapitbahay, ibang mga kamag-anak. So, importante rin po, nagpapa-regular check-up po. No? The moment na nalaman niyo po na buntis po kayo, ay magpapa-check-up na. Actually, yung iba, bago magbuntis, nagbibigay na ng supplement na may iron at folic acid bago pa man po magbuntis para na ihahanda po yung katawan ng isang ina. And kumain ng masustansya para sa malusog na pagpapasuso. Tingnan din po yung pinggang Pinoy. Na-lecture naman daw po ito kahapon. So, pataanan na lang po natin. No? Sa pinggang importante po, meron tayong mga go food. Kanin, pandesal, kamote, grow. Ano po yung mga grow food? Itlog. And yung mga glow po natin. Gulay. At meron po sa side na tubig. So huwag po natin kalilimutan din yung tubig. No? Hindi na po natin daanan to kasi na-discuss nyo na po kahapon. So ang next po, so, yung mga unang slides po ay nakuha ko po yan sa DOH. Itong sumunod na slide, galing po ito ng UNICEF. No? So, hindi lang naman tayo sa Pilipinas ang nag-index sa first 1,000 days. Buong mundo po. And, pinapaalala ko sa atin ng UNICEF na breastfeeding gives children the best start in life. Walang duda. No? So, buong mundo po, yan po ang sinasabi. Breastfeeding gives children the best start in life. So, para in-enlarge ko lang po. So, ang gatas ng ina ang best source ng nutrition at sustansya na kailangan ng isang sanggol mula pagkapanganak hanggang siya ay mag 2 years old upang maging malakas at maligaya.
companies po, hindi ko nasasabihin, yung mga malalaking kumpanya ng gatas, gumagastos po sila ng malaking for research para mga-produce natin ina. No? So, mas swerte po tayo, yung silang mga nakapag-breastfeed po. Ngayon, pati sila magsalita. Diba? Maswerte po tayo at ating mga anak na naibigay natin yung best na gatas para sa kanila. No? Sige. So, i-enrich natin si Mama. Bigyan na lamang ng tutor. Ang susunod naman po ay si Baby. No? So, pagkalabas po ni Baby sa first 6 months, ang gatas ng ina ay best para kay Baby. So, ito ay all-in-one nutrition para sa first 6 months. No? Walang ibang kailangan nutrition po si Baby kung ang gatas natin. Tayo, kakain tayo ng masustansya para yung dadala po natin, maibibigay natin para kay Baby. Ito ay makapalakas ng brain development, ligtas, malinis, madaling tunawin, madali kong na-absorb. Kumbaga, organic po. Ano po na yung mga organic na pagkain. So, yung breast milk natin ay very organic para kay at laging meron. Diba? Sino bang napuyat dito sa pagpapa-feed sa ating mga anak? Diba? Lahat tayo napuyat. Pero, ang isang advantage ng breastfeeding, hindi kailangan bumangon. Anytime magutom si Baby. Ayan. Tayo hindi na sila magbukas ng bote kasi asa na yung gatas at si Itay ay malinis po. Kung hindi natin iisipin na tama ba kung naging pagpugas ko ng bote? Tama ba kung naging pagpugas ko ng bote? Tapos na-release ko ba siyang maigit? Malinis pa yung tubig na gamitin ko sa pagtimpla ng gatas ni Baby. Hindi po natin makukunahin yun. Kasi nga po, yung gatas na ina ay palainan siya. At sigurado tayong malinis. So, mga kailangan dapat magpasuso. Kailan dapat magpasuso? No? So, alam nyo na po ito. May mga tinatawag tayong feeding cues. Ano ba masasabi lubog na si Baby? Ano pa to? Yung mga expert po natin. Palasuso. Yung suso. Parang po sila. So, yung mga signs po na gutom na si Baby, pag hindi mapakali, bumubukas po ang bibig, labas-pasok ang dila, or nagtatapos sa and umiiyak. Actually, yung pag-iyak is ano na po yun, gutom na po si Baby. Kaya umiiyak na po siya. Yung medyo gutom siya, ano na siya, naghahanap po. No? Minsan pagkain mo, kung sana yung lalaki talaga sa breast natin. So, ang tamang paghaka, may position po, no? So, sino dito nakaranas na masugat yung nipple? Pagkarapunan ko, no, nakaranas na. Sa mga unang araw nangyayari po talaga, pero mababaiiwasan po natin mabawasan yun sa tamang posisyon po ng pagpapadede po natin. No? So, dapat po malawak ang bukas ng bibig ni Baby. Kumbaga, sakop niya yung areola. Yung areola yung maliit na part po. Dapat masasakop po niya yun. Hindi siya dun sa nandun lang sa nipple. And makikita ng higit na malalim ang balat ng areola sa itaas ng bibig ni Baby kaysa sa ibaba. So, kumbaga mas pasok dun sa upper lip niya kaysa dun sa lower lip. Ang ibabang labi ni Baby ay nakalabas. Ang ibabang labi ng kabalong pa.
And nakadikit ang baba ng baby sa suso ng kanyang nanay. And additional din po pag magpapasuso, yung buong katawan ni baby, ihaharap po natin sa atin. No? Hindi siya yung nakihiga si baby, tapos nakabaluktot yung ulo. May part kasi talaga na nakikila yung breast. So, dapat nakaharap po sa ating mga katawan si baby. No? Yung chan ni baby, tsaka chan ni mami, magkakasap, yung big sa baby. Baga face-to-face si baby, yung breast mo. And, tandaan, hindi one-woman job ang breastfeeding. Hindi lang ito trabaho po ng isang ina. Magpatulong sa asawa, pamilya, lumapit sa ating mga barangay health worker po, at mga kapwa nanay para sa support at advice. Mahirap pong magsimulang magpatete, tama po ba? First 3 months, napakahirap po, lalo na yung unang araw, unang linggo. Pero, andyan po ang ating pamilya, mga BHW, para sumuporta. So, kung meron po kayong mga kakilala, so mukhang sila mami dito ay expert na sa breastfeeding, na. Pero, yung mga unang linggo, mahirap po, tama? So, kung meron po tayong mga kakilala na bago pa lang mag-breastfeed, susuportahan po natin sila. I-encourage po natin sila. I-empower po natin sila para yung mga benefits po na nakuha natin sa breastfeeding, ma-share din po natin sa kanila. And for 6 to 9 months naman po, laging unahin ang pagpapasuso kay baby bago mo siya bigyan ng iba pang pagkain. Kasi di ba pag 6 months na nagsisimula na tayong bigyan po ng pagkain si baby. So, unahin po muna yung breastfeeding. So, maaari lang pakainin si baby ng kalahating tasa ng malapot na soft food. Hindi naman po siya start na kalahating tasa agad. Magsisimula yan mga kutsarita muna, isang kutsarita, bukas 2 na, sunod maging 3 na, hanggang sa ma-reach po natin yung kalahating tasa. Maaari na rin pakainin ng konting snacks, gaya ng mga mashed na fruits, yung binurog po na prutas. And iwasan po muna yung honey sa pagkain ni baby. No? Healthy po ang honey, kaya lang kasi may mga ibang honey na nakokontamina na yung kamag-anak po ng tetanus yun eh. Nagkakaroon po ng tetanus sa mga bata na nakukuha po sa honey. So, yun po yung iiwasan natin. Kaya hindi po natin encourage ang pagbibigay ng honey sa mga babies po. No? Kasi nakakakuha po sila ng tetanus. Kasi magaling sa insekto ang honey. And, dagdagan ng micronutrient powder. At yung micronutrient powder po ay, available lang daw, sabi ni Mama Brisa, available lang kasi siya dun sa mga areas po na talagang halos wala silang makain. No? So tayo naman po dito sa Santa Rosa ay medyo madami naman pong ang tawag nito, nakakaluwag-luwag. Yung micronutrient kasi konti lang siya eh. So nandun siya sa mga areas po. So, ang pagpapakain po pag 6 to 9 months ay 3 beses sa isang araw. Unti-unting damihan hanggang maka-reach ng kalahating tasa. So, gumamit po ng hiwalay ng plato para kay baby para na-monitor natin gano'n yung nakakain niya. No? And mga uri ng pagkain. So, kanin, mais na hinulog po, patatas, kamote. Prutas at gulay na mayaman sa vitamin A. Yung mga madilaw at mga orange po na prutas, mga mapupula po. No? Karne, isda, manok, itlog, butong gulay, mga sitaw, katani, and gano'ng kalapot. Sa ika-6 na buwan, minasa namin lapot na lumiigit sa kutsara. No? At susudulugin po yung imamash
yung pagkain, then haluan ng konting tubig para medyo malapot lang siya. Hindi naman parang sabaw, no? Hindi rin naman buo-buo kasi mayabang lumukin si baby. So, pagdating po ng 9-12 months, pwede na pong gawing 4 times a day yung pagkain. Then, may mga snacks din na prutas. Same lang din naman po yung mga uri ng pagkain. No? So, mga mahalagang tandaan. Ito naman po ay ulit-ulit na rin po. Pero reminder lang din po. So, pag mga babies na 9-12 months, bibigyan po natin ng mga karne, isda, itlog, mga gulay at prutas po. And importante po na palaging malinis ang kamay nyo. By 9-12 months kasi nagsistart na magsubok ng kamay si baby. So pwede yun na rin siyang bigyan ng mga finger foods na tinatawag. No? Mga piraso ng gulay, mga sticks po na gulay, tapos mga biscuit. Pero importante, lagi po malinis ang kamay. And siguraduhin ligtas at malinis ang tubig. Pwede na rin po tayo magdagdag ng iodized salt sa pagkain po kapag 9-12 months na po siya. So, mga masustansyang pagkain pag 1 to 2 years old na si baby. Kanin, mais, kamote, patatas, sitaw, bataw, patatas, parang bahay bubo. Karne, manok, isda, atay, itlog, mga makukulay kong gulay at prutas. No? Wala namang specific na gulay at prutas. Ang importante, iba-iba. Kung baga may variety po, iba-ibang klase ng prutas at gulay, iba-ibang kulay, para iba-ibang nutrients din po yung maibigay po natin. Gustong paraan ng pagpapakain kapag 1 to 2 years old na po. So sila po ay kumakain ng 5 beses bawat araw. No? So umaga, tanghalian, hapunan, kasi merienda sa pagitan. Hanggang 3/4 hanggang 1 tasa na po yung papakain natin sa kanila. So ganun pa rin po, umami po nagtuwalay na bigan para na-monitor po natin yung nakakain nila. No? And pwede na po hiwain ng maliliit. Iba na una, mga mash lang. Pero pag 1 to 2 years old, pwede nang hiwa-hiwain ng maliliit. Kasi nagsastart na rin silang matutong umaya. So, mga mahalagang tandaan, ipagpatuloy pa rin po natin yung breastfeeding kahit na 1 to 2 years old na po. No? Ipagpatuloy ang pagpapabreastfeed kay baby araw at gabi. Hindi kailangan ng mga formula, powder o bottled milk. Sapat na at masustansya pa rin ang gatas ng tiyan. Mahalagang madalas na pagkain ng karne at iba pang pagkain mula sa hayop, si baby. So, kasi growing child sila, kailangan may protina talaga. No? Pampabuild, ano po ng muscle nila, pampabuild. So, iodized salt pa rin na ina-encourage. At maghugas mabuti ng kamay mo at ni baby. Yung nagpe-prepare ng pagkain, tayo kami hindi dapat palagi pumantin. Siguraduhin ligtas at malinis ang tubig na ininom ng baby. So, ang pagpapabreastfeed hindi lang po sa atin. Hindi lang po tayo nasa barangay ang nagpapabreastfeed. No? Even yung mga sikat na artista po nagpapabreastfeed. Sana pala nasama ko yung picture ko. No? Parang gusto ng daddy mag-aga. So, even sila, mga sikat na celebrities, si Ann Curtis, si Angelica Panganiban, si ayan, si Marian Rivera. Si Marian Rivera, nung birthday nung anak niya, nag-breastfeed pa rin. So, anytime wala pong pinipili. Si Iya Villania, sa trabaho niya, bago mag-shoot, nagpapa-breastfeed.
Actually, habang nung nag-online pa lang sila, habang nag-shoot, nag-breastfeed yung anak niya. No? So, hindi po dahil kung ano man yung antas natin sa buhay, wala po yung kinalaman sa pag-breastfeed. No? At kahit ano pa man ang trabaho natin, i-encourage pa rin natin na mag-breastfeed tayo. No? Kahit antok na si Miss Angelica Pananiban ay magpapabreastfeed pa rin siya. So, tapos na po tayo kay nanay, kay bibi. So, dahil kakatapos lang po ng Father's Day, importante din po ipaalala natin sa ating mga partners na hindi lang po kaming nanay ang may responsibilidad sa pagpapabreastfeed. No? May responsibilidad din po ang ating mga ama sa first 1,000 days ni baby. No? Dahil wala tayong ama dito, wala, no? Walang ama. So, i-remind po natin sila na ang mga ama hindi lang ang magbigay din po ng practical at emotional na support para sa mga mommies natin na magpapabreastfeed. No? Enganyo ang samahan si nanay na regular na magpakonsulta sa doktor, kumain ng masustansya at mag-ehersisyo. And, ito gusto natin to. Hayaan magpahinga si nanay, gumawa ng mga gawaing bahay at pag-aalala kay baby. And, magmaigi po, nandito ang ating mga BHW at si Ma'am Lisa po na head ng Intake sa community to make Laking 1,000 work. Hindi lang po ito responsibilidad nating mga ina. Responsibilidad ito ng nating ina, tatay, pamilya, at buong komunidad. Ay, mga references. Yung mga pinatunan ko po. And, ayun, maraming salamat po. May mga tanong po ba?